Ang globalismo ay naglalaman ng pagsusumikap na pagsamahin ang iba't ibang grupo sa ilalim ng isang lider o set ng mga idea. Kahit na bagong salita, ang globalismo ang karaniwang nagpapahayag sa malapitang pagtutulungan ng mga bansa ngayon. May mga kwento sa Biblia na nagpapakita sa atin ng mga individual at mga imperyo na nagtatangkang isentralize ang kontrol. Isa sa pinakakilalang halimbawa ng maagang globalismo sa Biblia ay ang kwento ng Tower of Babel na matatagpuan sa Genesis 11 verse 1 to 9 na maaring ituring na pinakakilalang pagtatangkang globalisasyon noong mga 21st century BC. Ang pagtatayo ng Tower of Babel ay sinagawa sa tuwa ni Haring Nimrod na apo ni Noah. Ang pangalan ni Nimrod na kadalasang iniuugma sa rebelyon ay nagpapakita ng kanyang pagsuway sa pumumuno ng gayong ambisyosong gawain. Ang pagsisikap na ito ay tiyak na isang gawang may kasamang kasakiman at paghihimagsik laban sa utos ng Diyos na paramihin ang tao sa lupa, gaya ng nabanggit sa Genesis 9 verse 1. Sa kwento, ang sangkatauhan na nag-uusap ng iisang wika ay nagtipon sa lupain ng Shinar o Babylonia. Ang pagpasya at nagpasya na itayo ang isang lungsod at tore na umaabot sa langit upang gawing pangalan para sa kanilang sarili at upang hindi sila maglahi sa buong lupa. Sa simpleng pagsasalarawan, nagrebelde ang sangkatauhan at nagpasyang isentralize sa isang lungsod at hindi magpakalat sa buong mundo. Tulad ng ipinag-utos ng Diyos, ang pagtatayo ng Tower of Babel ay pinangungunahan ni Haring Nimrod na apo ni Noah na madalas na inuugma bilang isang uri ng Antikristo o nagpapaywatig ng Antikristo dahil sa kanyang pagsuway laban sa autoridad ng Diyos. Na kung ating makikita, ang kwento ni Nimrod ay hindi na malayo sa kwento sa kung ano ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Ang rebelyon at pagtalikod ng mga bansa laban sa ating Panginoong Diyos tulad ng China, Korea, US at marami pang bansa. Ang pagmamayabang ng lakas ng iba't ibang bansa batay na rin sa mga armas na meron ito ay isang uri ng katulad ni Nimrod. May iba pang pagsusumikap sa kasaysayan ng Biblia para sa centralized na kapangyarihan, kabilang ang mga imperyo na ipinapakita sa harap ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Ang mga ito ay nagpapahiwatig ng pagtatangkang itatag ang isang pamahalang pangmundo. Ang teksto ay nagtatanong kung ito ba ay simula ng pagdating ng Antikristo, kung ang teknolohiya ay umuunlad na sa isang yugto kung saan ang pamumuno ng Antikristo ay hindi na lamang isang posibilidad kundi isang katiyakan. Ngunit tayo naniniwala na ang Antikristo ay nandito na sa ating mundo. Siya ang rason kung bakit may mga digmaan. Siya ang rason kung bakit may mga delubyo sa mundo, kung bakit may mga sakuna. Dahil siya lamang ang may pakanan nito. Ang ating Panginoong Diyos ay nais niya na bumuti ang lahat. Ngunit dahil sa pagtalikod ng tao sa Diyos, ang mundo ay nagiging masama. Nagbibigay ito ng mga tanong at nagpapakita ng pag-aalala hinggil sa mga pangyayari sa kasalukuyang panahon na maaring naglalatag ng landas para sa paglitaw ng Antikristo. Ayon sa propesiya ng aklat ng pahayag, ipinapaalam ng teksto ng kalakaran ng pangyayari sa kasulatan at naglalatag ng mga koneksyon sa mga pangunahing kaganapan sa aklat ng paghahayag tulad ng pangunguna ni Nimrod at ang pagtatayo ng Tower of Babel. Sa dulo ng teksto, itinataguyod ang pananampalataya sa Diyos na hindi dapat katakutan ang mga kaganapan sa mundo dahil ang Diyos ay nangunguna at nananatili ang kanyang kapangyarihan at plano. Hinihikayat ang lahat na magbasa ng Biblia, manalig sa Diyos sa kabila ng mga pagbabago at unos sa mundo at ipinapaalala na ang Diyos ang ating tagapagtanggol at ang kanyang liwanag na nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng kadiliman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming panalangin, Panginoon naming Diyos, tunay nga po Panginoon na ang aming mundo ay sobrang sama na. Nakatulad Panginoon ng buhay ni Nimrod. Nagkaroon siya ng kasakiman sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang sarili upang makita ang kanyang kapangyarihan na hindi niya po alam, Panginoon, na ang kapangyarihan ito ay pansamantala lamang. Dahil ang kapangyarihan ay kumukupas, ang aming buhay ay nawawala. Tulungan kayo, Panginoon, na isangguni parati ang aming mga plano sa inyo. Bigyan kayo, Panginoon, ng lakas na loob na ipaglaban ang katotohanan. Ipaglaban ang mga naapi
at tulungan kami magkaroon ng kapayapaan parati sa aming puso. Panginoon, tulungan niyo po kami itaguyod ang kapayapaan sa buong mundo, na ang naghahari, Panginoon, ay ang Antikristo. Huwag niyo po hayaang, Panginoon, maghari ang Antikristo sa aming mga puso mula ngayon. Tulungan kaming manumbalik kaagad sa inyo. At salamat sa iyo pong parating paggabay at pag-aalaga sa bawat isa. Bigyan kami ng tunay na kaligayahan, Panginoon. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.